May mga taong hindi naiintindihan ng iba. Hindi dahil wala silang kakayahan. Hindi dahil mali sila at hindi dahil palaasa sila. Ang totoo, gusto na nilang gumawa pero nakatali pa lang sila. May mga taong kung titingnan mo, buo pa naman ang parte ng katawan nila. At sasabihan pa ng, ang lakas-lakas mo pa, bakit hindi ka magtrabaho? Bakit umaasa ka lang? Palamunin ka pa. Ang mga taong nagsasalita ng ganito sa kanilang kapwa, sila ang mga taong hindi nakakaunawa sa sitwasyon ng iba. Hindi sila nakakaintindi sa spiritual na proseso. Dahil hindi lahat ng malakas ay kailangang magtrabaho at hindi lahat ng mahina ay nakadepende. Kung ikaw ay binigyan ng kakayahang kumita, kumilos at gumalaw, magpasalamat ka sa Panginoon dahil pinayagan kanyang gamitin ang lakas na meron ka. May mga tao kasi na kahit may lakas pa, hindi nila ito magawa. Hindi dahil ayaw nila, hindi dahil tamad sila, kundi dahil hindi pa hinayaan ng Panginoon na gamitin nila ang lakas na ibinigay sa kanila. Siguro hindi ka maniniwala, pero ito ang katotohanang hindi alam ng marami. Gaya ng mga bunga, hindi lahat ng maganda ay pwede na. Bawat bagay, bawat tao, may kanya-kanyang panahon ng pagkilos. Kung ikaw ay nasa panahon ng pagkilos, makakakilos ka. At kung ikaw ay wala pa sa panahon ng paggalaw, kahit gustong-gusto mong kumilos, hindi mo ito magagawa. Hindi malas ang tawag diyan. Hindi rin katamaran. Wala ka pa talaga sa tamang panahon. Ang mga nakakulong o may pagkakataong lumaya, hindi para gumawa muli ng mali, kundi para bigyan ng panibagong pag-asa. Ganoon din ang mga taong nakalakpa ang lakas. Darating ang tamang panahon, nagagamitin mo ang lakas mo. Hindi ito sa gusto natin. Hindi sa gusto mo, kundi sa gusto ng Panginoon na gawin mo ang mga taong may malalim na kaalaman sa spiritual na buhay. Nakikita nila kung sino ang tunay na malaya at kung sino ang tunay na nakakulong. Hindi lahat ng nakakulong ay nasa loob ng rehas o selda. At hindi rin lahat ng malaya ay nasa labas ng mall o kalsada. Ang iba, hindi lang nila nakikita na sila pala ay nakatali na. Kaya kung hindi ka makagalaw kahit gusto mo, ibig sabihin lang hindi ka pa malaya. At kung ikaw naman ay nagagawa mo ang lahat ng gusto mo sa madaling paraan, ibig sabihin ikaw ay malaya pa. Pero tandaan, bawat pagkakataon ay may hangganan sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay malaya pa ngayon, huwag kang magmalaki sa mga taong nasa ilalim ng pamamahala mo. Dahil baka bukas o sa makalawa, siya naman ang makalaya at ikaw naman ang makakulong. Kaya habang malaya ka pa, maging patas ka sa pakikitungo sa iyong kapwa nang sa ganoon, hindi niya gagawin sa iyo ang ginawa mo sa kanya. Tandaan, ang taong gising sa spiritual, ang tunay na nakakakita sa katotohanan ng lahat ng may buhay.